So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Anyway, Happy New Year sa inyong lahat at ito po yung pinakaunang araw ng taong 2025. Ngunit sa araw na to, hindi ko po expect, mga minamahal, na meron po tayong matatanggap na balita. Meron tayong matatanggap na hindi kaaya-ayang balita. Alam nyo, ito yung nakakalungkot. Kasi nagbanta, kung matatandaan ninyo, di ba? Si Pinoy survivor, si Dado Climiente, yung retired military man, ang sabi niya, nag-aantay lang daw sila ng hudyat. Di ba? Nag-aantay lang daw sila ng hudyat kung kailan sila lulusob, kung kailan sila susulong. Ngayon, ikinontent ko yun. Ibinalita ko sa inyo, ang daming ang mga nakapanood nun. Ngunit hindi ko pa rin talaga lubos na mawari na bakit hindi po ina-actionan, hindi binibigyan ng lesson yung retired military man na yon. Ngayon, meron po akong na-receive na news. I think connected po ito doon sa sinabi ni Dado Climiente na ang sabi sa akin, personal message to mga minamahal, basahin ko sa inyo. Pa-check po yung, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Tapusin lang daw ang New Year. Saka sila gagalaw. Wala bang pwedeng gawin ng gobyerno sa mga retired military men na nag-i-initiate ng pag-aalsa laban sa gobyerno? Malakori ang gusto nilang mangyari, nakakabahala. Please hide my identity. Alam nyo, ito yung nakakabahala kasi nanggaling pa mismo sa mga retired military men itong mga ganitong klaseng pag-aal sa balusa. Na in the first place, alam naman nila yung batas, 'di ba? Na dapat suportahan ng konstitusyon. Pero hindi ko lubos mawari na bakit kailangan umabot sa pag-aalsa. Sino itong mga retired men na ito na tinutukoy nang nag-private message sa akin? So, ang banta dito mga minamahal, tatapusin lang daw po nila ang bagong taon. Pag natapos na, doon na daw po sila lulusob. Doon na daw po sila susulong. Yan po yung yung message sa atin ng ating viewers. Kasi nakita niya daw po ito sa hindi na natin papangalanan. So ngayon, if we will connect the dots, 'di ba? If you will remember, nagsalita din diyan si Dado Climiente. Natatandaan ninyo? Sabi ni Dado Climiente, subukan niyo ipa-resign si Sara Duterte. Subukan niyo lang at magkakagulo tayo. Kami na mga retired military man personnel, kami ang lulusob diyan sa Malacanang. Diba? Nagbanta si Dado na retired military personnel. So ngayon, itong si Dado, actually hindi to retired, hindi niya talaga ata natapos yung yung serbisyo dahil nga sa may kaso ng bababae daw di umano. Parang nakasuhan eh. But anyway, mga minamahal, kung ano pa man yan, whatever reason is, sabi na lang natin, i-consider na lang natin na syempre hindi na siya naninilbihan sa ating gobyerno. Out na siya, wala na talaga siya, mga minamahal. So, i-consider na lang natin na, sige, sabi na lang natin na wala na siya sa serbisyo, pero meron pa din siyang mga koneksyon sa mga retired military personnel. So, if we will connect the dots, ito na ba yung sinasabi ni Dado Climiente na merong mag-aal sa balusa? Inaantay lang po nila ang hudyat ng nakakataas sa kanila. So ngayon ang tanong, sino po ang maghuhudyat? Di ba? Isipin nyo na lang, sino yung maghuhudyat dyan na inaantay lang talaga nila? Sino pa ba yung sinusuportahan nila? Kasi parang napaka-mind-blowing naman, no? Kung sasabihin nila na aantay na lang namin yung hudyat, tapos hindi sila supporters ni Sara, parang hindi naman ata yun. Hindi ata considered na sa pakikibaka yan kaya baka may galit. Pero mga minamahal, makikita ninyo na supporters sila ni Vice President Sara Duterte and hindi lang ni VP.
kundi ng mga Duterte. Supporter sila ni former President Digong, supporter sila ni Pulong, ni Baste, at ni Sara. Na kahit nakikita nyo naman na meron na ngang mali. Yeah? Sa ginawa ni Sara Duterte, meron na ngang mali. Sinusuportahan pa din nila. So ngayon, ano sa palagay ninyo mga minamahal? Sino yung tinutukoy nilang inaantay lang nila ang hudyat? Inaantay lang nila yung hudyat at kapag humudyat na yung taong inaantay nila, lulusob, susulong na sila sa Malacanang. Ano yung inaantay nila maliban sa hudyat? Gamit? Timing? Panahon? Hindi natin alam. Kaya dapat yung mga nandyan sa Malacanang kumilos. Kasi it is a simple threat galing sa mga retired military men na hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Although sabi natin si Dado lang naman yan. Pero hindi natin alam yung panahon. Pwede siyang maka-influence. May nag-message sa akin, si ano lang naman yan. Hindi natin pwedeng isawalang bahala to. Kasi kapag itong mga paisa-isa na to, dumami, tapos doon pa lang kayo gumawa ng action, mahirapan tayong linisin yung kalat ng mga retired military men na to. Dapat sa mga ganito, maaga pa lang, tinatanggalan na ng pensyon. Diba? Kung sino man ang nag-aaklas sa ating gobyerno, tanggalan ng pensyon para nang hindi na pamarisan. Tanggalan ng mga benefits. Diba? Para nang hindi na pamarisan. Hindi na maulit yung kanilang ginagawang kabalbalan. Yun yung yung palagay ko mga minamahal na best way na dapat gawin ng gobyerno para tumigil yung mga magbabalak pa lamang na gumawa ng destabilization effort sa ating administrasyon, sa ating gobyerno. Kasi kung yung mga paisa-isang tao na to nagsasalita tas nakaka-encourage sila ng mga kapwa din nila retired military men tapos hindi sinusuway ng gobyerno, ang paisa-isa na yan pwedeng dumami. Invite yan, recruit yan. O kunyari ako, galit ako sa gobyerno, i-recruit kita. 10 yung ni-recruit ko pero may 3 pumayag. Yung 3 na yan, mag-invite din ng 10. Sabi na lang natin, may pumayag pa din. Nag-invite, parang pyramiding yan. 'Di ba? Yung galit nila, parang binubudol nila yung sambayan ng Pilipino. Magalit kayo. Yeah? Patalsikin si Marcos. What if dumami na sila? Hindi kumilos ang gobyerno. Late nyo nang nalaman or pinagsawalang bahala lang talaga ninyo. Do you think madali nyong masosolve itong isyong to? Hindi. Diba? Lalo pat yan, sabi nila, papatapusin lang daw po nila ang bagong taon. Diba? Gets ninyo? Tapos nasundan pa noon ng statement ni Clemente na inaantay lang nila yung hudyat. Kaninong hudyat? So if we will connect the dots, meron ngang mga relation tong mga to. Kasi kung si Dado yung nagsalita, sige, okay, isang tao lang yan. Pero may mga nagme-message na sa akin, which is, na-shock ako. Kasi, bakit ano yung mangyayari sa 2025? Napapatanong lang ako. Bakit sa 2025? Bakit pagkatapos ng bagong taon? Bakit hindi nila ginawa ngayong 2024? Madami din naman ako mga katanungan. Mga minamahal, this is a serious threat? Threat ba talaga to? Or sabi na lang natin na hindi to seryoso, pero dapat sana gawan ng aksyon ng gobyerno. Yun lang yung sa akin. Kasi pag hindi to ginawa ng aksyon ng gobyerno, sabi na lang natin biro-biro, paano kung ginawa nilang totoo? Diba? Alright, mga minamahal, makakalungkot lang. So, pahingi lang po ako ng likes. Like nyo yung video na to, tapos comment kayo. Comment para mabasa ko, tapos i-heart ko at binabasa ko yung mga comment ninyo. Tapos subscribe na din po kayo sa ating YouTube channel para ma-hit po natin mga minamahalang 250k na subscriber. Yeah? Tapos i-share nyo itong vlog na to para kumalat. Para nang hindi na pamarisan pa,
or yung mga military men na yan mag-isip na, ay nako, baka totoo yung sinasabi ni Mima na matanggalan kami ng pension, hindi na sila sasama sa mga alsabalusa na yan. So it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal. Ingat mga kababayan.